Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga programa ng pamahalaan tungkol sa pangkapayapaan at pang-ekonomiya ng bansa. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Sa araling ito ay iyong matututunan ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa pangkapayapaan at pang-ekonomiya ng bansa. Kaya bilang isang mag-aaral, inaasahang makapagbibigay ka ng mga programang pangkapayapaan at pang-ekonomiya. May isa-isa ang mga paraan ng pagtataguyod ng ekonomiya ng bansa at masusuri ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa pangkapayapaan at pang-ekonomiya at mapapahalagahan mo ang mga programa pangkapayapaan at pang-ekonomiya ng ating pamahalaan. Unahin natin ang mga programang pangkapayapaan ng ating bansa. Ang kapayapaan ay nararanasan sa isang komunidad kung ang mga kasapi nito ay nagkakaunawaan at nagkakaisa ng mithiin. Mayroong mga ahensya ang pamahalaan na nagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas o ang Armed Forces of the Philippines or AFP. Ang pangunahing lakas tagapagtanggol ng bansa. Tungkulin nila na ipagtanggol ang bansa laban sa dayuhang mananakop, mga taong nais mang-agaw ng kapangyarihan ng bansa, at sila ang tumutulong sa mga mamamayan sa oras ng sakuna. Binubuo ito ng hukbong katihan o Army, hukbong himpapawid or Philippine Air Force, hukbong pandagat or Philippine Navy, at tanod baybayin or Philippine Coast Guard. Ang kagawaran ng tanggulan ng bansa o Department of National Defense or DND na pinamumunuan sa ngayon ni Secretary Delfin Lorenzana. Ang tungkulin nila ay ipagtanggol ang bansa laban sa panlabas at panloob na banta sa teritorial na integridad at soberanya, upang makalikha ng isang ligtas at matatag na kapaligiran na kaaya-aya sa pambansang kaunlaran. Ang lokal na pamahalaan or Local Government Unit or LGU. Si Secretary Eduardo M. Año sa kasalukuyan ang Secretary ng Department of Interior and Local Government or DILG. Sila ang nangangasiwa sa lokal na pamahalaan o Local Government Unit or LGU. Ang lokal na pamahalaan sa 81 na lalawigan, 144 na lungsod at 42,028 na mga barangay sa buong bansa. Ang mga opisyal ng LGU ay responsable sa pagbibigay ng direkta at pangunahing serbisyo sa mga tao at tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa pamayanan. Tumutulong ang mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan sa kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga ordinansa. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas or Philippine National Police or PNP ay ang lakas ng hanay ng kapulisan ng bansa. Sila ang kaakibat ng mga lokal na pamahalaan sa pagsugpo sa mga krimen at sa paghuli sa mga taong lumalabag sa batas. Katulong rin sila sa pagpapatupad ng batas trapiko. Nagpapatupad din ang pamahalaan ng mga programang pangkapayapaan para sa kaligtasan at upang maiangat ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga kasapi ng komunidad. Isa na rito ang payapa at masaganang pamayanan o pamana. Ang pamana ay isang programa sa kapayapaan at pag-unlad sa mga lugar na apektado ng kaguluhan at mga lugar na sakop ng umiiral na mga kasunduang pangkapayapaan. Ang layunin ng programang ito ay mapaunlad ang kabuhayan at makapagtrabaho sa mga lugar na may kaguluhan, palakasin ang kakayahan ng lokal na pamunuan upang maisulong nito ang mga plano at programa sa kapayapaan, at paghikayat sa mga mamamayan na makiisa sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran ng kanilang komunidad. Ang mga pamayanan na nakararanas ng armadong tunggalian ay madalas sa mga pinakamahirap sa bansa. Bilang tugon ng gobyerno ay walang tigil sa paghanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga peace building initiatives, kagaya ng usapang pangkapayapaan or peace talks at kasunduan sa kapayapaan or peace agreements sa mga rebelde at iba pang grupo na sumasalungat sa pamahalaan. Ngayon dumako na tayo sa mga programang pang-ekonomiya ng bansa.
Ang ekonomiya ay sitwasyong pangkabuhayan ng isang bansa. Ang pamahalaan ay mayroong mga patakarang pang-ekonomiya na nagsisilbing gabay sa pagtataguyod ng mga programang pangkaunlaran ng bansa. Ang agrikultura ay isa sa mga mahahalagang industriya sa bansa. Binubuo ito ng panggubat, forestry, pag-ani or crop production, pagsasaka ng hayop or livestock farming, at pangingisda or fisheries. Kaya naman, bilang pagpapaunlad ng sektor na ito, binibigyan ng suporta ang mga magsasaka gaya ng pagtuturo at pagsasanay hinggil sa makabagong paraan ng pagsasaka. Naging malaki ang tulong ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP sa mga magsasaka. Ang layunin ng CARP ay mabigyan ang mga magsasaka ng sarili nilang lupang sasakahin at sisinupin. May dalawang mahalagang tugon ang pamahalaan para sa pangangalaga ng kagubatan. Ang una ay ang reforestation o ang muling pagtatanim sa mga lugar na pinuputulan ng puno, at ang ikalawa ay ang pagbabawal ng mga trosong panluwas. Upang mapaunlad naman ang sektor ng pangingisda, nagkakaloob ang pamahalaan ng mga programa tulad ng mga pagsasanay para sa wastong pangangalaga at pagpapalaki ng mga fingerlings at pagpapautang ng puhunan kaugnay ng mga negosyo. Ang kabundukan ng Pilipinas ay sagana sa iba't ibang uri ng mineral, ngunit ang pagdilang dito ay hindi ganap. Upang mapaunlad ito, binigyan ng pamahalaan ng permiso ang ilang korporasyong pag-aari ng mga dayuhan na mamuhunan sa paglinang ng mga mineral sa ating bansa. Upang maging ganap ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pagtugon sa pambansang ekonomiya, hinihikayat ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga korporasyon, kooperatiba, samahan at mga negosyong pag-aari ng pribadong mamamayan. Ang pagkakaroon ng monopolyo ay iniiwasan ng pamahalaan dahil naghahatid ito ng hindi makatarungang kompetisyon. Ang monopolyo ay isang klase ng sistemang pangangalakal kung saan ang pagkontrol at pagtustos ng iisang kumpanya ng isang uri ng produkto. Ang lingkurang bayan ay mga pampublikong pasilidad na bukas sa sinumang mamamayan ng bansa na may kaalaman at kakayahang magpatakbo ng negosyo. Ang ganitong patakaran sa pangangalakal ay nakasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas bilang proteksyon sa mga Pilipinong mangangalakal. Ngayon sagutin natin ang mga pamprosesong tanong. Number 1. Ano-ano ang mga programa ng pamahalaan na tumutugon sa pangkapayapaan at pang-ekonomiya? Ang aking mga naging kasagutan. Number 2. Matutukoy mo ba ang mga ahensyang may kaugnayan sa mga programang ito? Tamang sagot? Oo. Number 3. Magbigay ng mga halimbawa sa bawat programa ng pamahalaan para sa pang-ekonomiya. Ang aking mga naging kasagutan. And number 4, ano ang kahalagahan ng programang pangkapayapaan at pang-ekonomiya ng pamahalaan? Sagot, napapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan ng mga programang pangkapayapaan, at ang mga programang pang-agrikultura naman ay nagsisilbing gabay sa pagtataguyod ng mga programang pangkaunlaran ng bansa. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, magbigay ng halimbawa ng mga programang pangkapayapaan na ipinatutupad ng sumusunod na mga ahensya at programa. Kopyahin ang chart at isulat ang sagot sa malinis na papel. Ahensya, programa, programang pangkapayapaan, lokal na pamahalaan, pagpapatupad ng mga ordinansang pangkapayapaan, sandatahang lakas ng Pilipinas, ipagtanggol ang bansa laban sa dayuhang mananakop, mga taong nais mang-agaw ng kapangyarihan ng bansa. Number 3, pambansang pulisya ng Pilipinas, pagsugpo sa mga krimen at sa mga paghuli sa mga taong lumalabag sa batas. Number 4, payapa at masaganang pamayanan or pamana, mapaunlad ang kabuhayan at makakapagtrabaho sa mga lugar na may kaguluhan. Palakasin ang kakayahan ng lokal na pamunuan upang maisulong nito ang plano at programa sa kapayapaan at paghihikayat sa mga mamamayan na makiisa sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran ng kanilang komunidad. At number 5, kagawaran ng tanggulang pambansa. Layunin nito na ipagtanggol ang bansa
laban sa panlabas at panloob na banta sa teritorial na integridad at soberanya. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Panuto, suriing mabuti ang mga pangungusap at isulat ang titik T kung tama at M naman kung mali. Number 1. Upang mabawasan ang kahirapan, ang ating pamahalaan ay nagkaloob ng maraming trabaho. Tamang sagot, T. Tama. Number 2. Ang pagpapataas ng antas ng agrikultura ay nagbibigay ng maraming hanap buhay. Tamang sagot, T. Tama. Number 3. Ang moderno at makabagong teknolohiya at infrastruktura ay isang paraan upang mapabilis ang pag-unlad ng bansa. Tamang sagot, T. Tama. Number 4. Nagbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga magsasaka. Tamang sagot, T. Tama. And number 5. Ang pagpuputol ng mga puno sa kagubatan ng walang pahintulot ng pamahalaan. Tamang sagot, M. Mali. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto, isulat ang mga salitang tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian, carp, reforestation, monopolyo, pagpapaunlad ng lingkurang bayan, paghikayat ng mga pribadong negosyo at pagbabawal ng trosong panluwas. Ang aking mga naging kasagutan, ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, magbigay ng 3 programang pangkapayapaan na ipinatutupad sa inyong komunidad o barangay. Ano ang epekto nito sa nasasakupan? Ipaliwanag, isulat ang sagot sa isang malinis na papel. Mga programang pangkapayapaan sa aming lugar, epekto nito sa mga mamamayan at ang aking paliwanag. Una, pagbabawal sa video okay kung gabi. Epekto, mahimbing na nakakapagpahinga ang mga mamamayan. Paliwanag, hanggang 8 PM lang ang pag-video okay at bawal nang lumampas pa. Huhulihin ang kung sino mang lumabag. Next is curfew tuwing gabi. Epekto, wala nang mga tambay sa kalsada tuwing gabi. Paliwanag, hanggang 9 PM lang pwede lumabas ang mga tao. Huhulihin ang mga lumalabag. Number 3, programa sa mga kabataan at kababaihan. Epekto, wala nang inaabusong mga bata at babae. Paliwanag, may sumbungan na ang mga kababaihan at mga batang inaabuso. Huhulihin ang mga nagkasala. Ngayon nalaman mo na ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa pangkapayapaan at pang-ekonomiya ng bansa. Kaya naman bilang mag-aaral, ako ay makikiisa sa mga programang ito upang makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, lagyan ng markang check kung nakatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at X naman kung hindi. Isulat sa malinis na papel ang iyong sagot. Number 1, pagpapatupad ng mga polisiya hinggil sa kapayapaan. Tamang sagot, check. Number 2, pakikipagsabuatan sa mga magnanakaw. Tamang sagot, X. Number 3, pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pananahi at pagtitinda. Tamang sagot, check. Number 4, kaguluhan sa pagitan ng mga hukbong pandagat at banyangang mangingisda sa loob at labas ng dagat ng Pilipinas. Tamang sagot, X. Number 5, paglalagay ng mga ilaw, trapiko sa malalaking kalye. Tamang sagot, check. Matapos mo mapagdaanan ang maraming pagsubok sa iyong kaalaman, gawin ito upang maging ganap ang iyong pagkatuto sa aralin. Ang paksa ng aralin ay tungkol sa mga programa ng pamahalaan tungkol sa pangkapayapaan at pang-ekonomiya ng bansa. Ang kahalagahan ng araling ito ay nalaman ko ang mga programa ng pamahalaan patungkol sa kapayapaan at ekonomiya ng bansa. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 4. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.